Tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes, start of the week, at sana po maganda ang inyong gising at maganda ang simula ng ating isang linggo. Ako po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para po dito sa ating programang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Magandang tanghali po. Ako po ang inyong Satch, ang inyong keyboardist tuwing Monday, kantahan. At magandang lalaki pa rin po ako. Nandito po si DJ gosh. na, Father Joel. Good afternoon po at sama-sama po tayong ulit makinig dito sa Kantahang Katoliko. Pag-Lunes. Medyo ako yung nagdududa pag umaabot dito si Among Joel ng Lunes. Parang hindi pa yata na nag-aalmusal kasi daring na daring. Pero pag... Ganon ba yung nagagawa ng gutom? Nagiging daring ka? Pero pag ibang araw kasing nandito naman siya, hindi naman ganun ka-daring, no? Hindi daring yun. Desperado na yun. Desperado. Ngayong araw na ito, syempre, kasi buwan pa rin ng Oktubre. Yes. At buwan pa rin ng Santo Rosario. Yes, month of the Holy Rosary. At sunod-sunod po ang ating mga naging okasyon, no? Lalong-lalo na ito ay tungkol kay Maria, no? I-review lang natin nung October 7, hindi ba? Yan yung kapiestahan ng ating mahal na ina ng Santo Rosario, no? And then yesterday, belated happy fiesta sa mga taga-Angeles po. Sa parish ng Holy Rosary, Angeles City. Kahapon po ang kanilang piyesta, no? Kumusta kaya yung piyesta nila? Busog na busog. No? Sa tingin ko, yung mga taga-Angeles ba naman, hindi yan nagpapahuli pag ganyan po ang usapan. Sana may lechong paksiw pa. Padalan tayo dito. Sabi ko na nga pag gutom Oo. No? At kahapon din ay merong isang naganap na malaking okasyon sa Manila. Dahil iniwan po kami ng aming resident keyboardist na si Satch. Ayan. No? Dahil gusto niyang pumunta doon at makisalamuha sa mga daang-daang mga deboto. Ano ba yung nangyari kahapon, Satch? Kahapon, ikalabing-isa ng Oktubre, second Sunday of October, tuwing mga araw na yun ng Oktubre ay ginaganap ang Grand Procession ng Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Manila. Oo. Kahapon. So, nandun kami kahapon at yung pagpunta ko doon ay pang ilang taong ko na, 6th year, 7th year ko na pagpunta doon. Yun yung tradition talaga. Grand Marian. It's a Grand Procession. Pero hindi siya Marian Procession. Hindi siya Marian Procession. Grand Procession lang siya. Kasi madalas tinatawag nila na Grand Marian Procession, di ba? Iba pa po yun. Sa December po yun. Sa December pa. So, Grand Procession. Paano ba nagsimula itong Grand Procession na ito? Di ba, ang origin ng ating devotion sa Ina ng Santissimo Rosario ng La Naval ay nagmula sa walled city of Intramuros noong mga 1700s. At nung pagkapistahan ng mahal na Ina ng Santo Rosario, pagka matatapos ng novena, yung kinabukasan ay isang engranding procession bilang patapos na pagpapasalamat sa Diyos dahil natapos ang novena ng maluwalhati. Kaya nilalabas lahat ng mga imahen na iniingatan ng mga paring Dominiko sa Intramuros. Parang culminating activity. So, piyesta din nila kahapon, no? Sa Santo Domingo Church? Opo, sa Quezon City. Sa Quezon City. Tapos, nagprosesyon, no? Ano ba yung mga sinasama nila sa prosesyon? Ang original na mga sinasama sa prosesyon sa Intramuros ay yung mga ivory images ng mga santo kagaya ni Santo Tomas de Aquino, Santa Catalina de Sena, Santo Domingo de Guzman, tsaka yung mga ilang pang mga santong Dominiko na meron doon sa Santo Domingo. Ngayon may mga nadagdag na iba pang mga imahen kagaya ni San Lorenzo Ruiz, San Vincent de la Paz na isang letran, at yung iba pang mga kagaya ni Santa Magdalena de Nagasaki, kasama ni pati yun, mga ivory din yung images nila. Yung mga bago, hindi na. Hindi Wood na. images na sila.
wala naman nawala. Wala naman po. Kasi usually pag ivory images po, ito ay mainit sa mata Yes. ng mga magnanakaw. Sa no? araw po na yun, nagiging mahigpit po ang seguridad sa palibot ng Santo Domingo. Mm. Dahil alam ng mga tao na precious kahit yung birhen mismo napaka-precious ng ating birhen. So, matatakot sila na nakawin. kasi marami hong debotong magtatanggol. Oo. Kukurutin lang sila, no? Mauubos sila. Ganun lang. Behave. Kahit isang yun. kurot lang talagang papakyawin sila. Oo. At kahapon po, medyo manakana ho ang ulan. Oo. Muntik na. Pero po nung pagpasok ng birhen, doon po bumuhos ang ulan. Lagi pong ganun minsan. Pagka, Yun yung blessing, no? Mm-mm. Parang pinapaambunan lang yung mga tao, no? Aba, kagabi malakas yung ulan Oo, dito malakas. Pero doon mga lintik-lintik lang, no? Kasi natatakot ang Diyos baka pag lalong-lalo na ito po si Satch, pag nabasa ito, dumadami ito, no? Hindi, joke lang po. Imagine yung maraming Saka, such, no? Mm-hmm. And it's a triumph of the people's faith. Oh. Kasi kahapon, Mm-hmm. ang mga sumama sa prosesyon, hindi naman talaga, yung iba doon, hindi naman mga taga Maynila. Oh, talaga? Marami din nanggagaling sa mga iba't ibang lugar at karatig po o kagaya ng Pampanga. Pampanga. Marami din yata dito, no? Yung iba natin seminarista nandun din. Ang dami ko ang nakitang nag-post sa Facebook ng mga photos nila na nandun kahapon. Nag-selfie yata sila, no? Meron pa mga taga Bulacan, iba na mga taga Rizal, Laguna, pinakamalayo Cavite. Maraming tao talaga, no? Mga deboto, no? Kaya mahigpit po talaga ang security. Okay, no? At ang pinakahihintay nila kahapon ay yung pagtapos na ritual, yung act of consecration at yung pag-awit ng mga kilalang awitin sa La Naval, yung O Beata Mater at yung Despedida a la Virgen. Yung last time na pinatugtog natin, no? Okay, no? Baka sa ating mga listeners po, gusto din natin makisama sa ating kwentuhan ngayon, no? About, baka pumunta din kayo kahapon doon, no? O kaya naman, pwede nyong ikwento sa amin yung mga iba pang activities nyo dyan sa parokya, no? Dahil ngayon po ay piyesta din ng Nuestra Señora del Pilar, no? Bukas naman po ay kapiestahan ng Our Lady of Fatima, no? Ano po ang inyong mga activities na ginagawa sa parokya, no? Kwento nyo naman po sa amin. Kayo lang po ay mag-text sa mga sumusunod na numbers. Sa ating pong mga smart subscribers, 0918-351-8282. That's 0918-351-8282. Sa ating pong mga Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At sa ating mga Sun subscribers naman po, yes. 0923-231-4124. 0923-231-4124. Mag-text po kayo at magkwentuhan po tayo at magkantahan. Opo. So, ang una po nating kanta ay isa pong Kapangpangan song, no? Kagalayan, no? Anong title niya? Itong Kagalayan, King Reyna ng Santissimo Rosario. Yes, dahil Holy Rosary Month pa rin po tayo, no? Sandali, bago natin ikanta yan, kasi ang dami nating awitin na kagalayan, no? Ano yung ibig sabihin muna ng kagalayan? Ang kagalayan sa Espanyol, ito yung tinatawag nilang gozos. Ito yung mga awitin na alay sa isang patron at inaawit ito sa mga nobena, sa katapusan ng mga nobenaryo. Ito yung parang itong isang awit ng hibig at panalangin at kahilingan sa mahal na patron. Halimbawa, ito, kagalayan sa ating ina ng Santo Rosario. Maraming ding mga gozo kay Santa Monica, kay San Agustin, kay San Vicente. Pero naging popular sila nung mga Spanish, 'di ba? Kastila mga kanta, no? Parang nawawala na sa atin 'yan, no? Opo. Na magsimula nung pong kasi naging vernacular na, no? Parang kumonte yung mga composers talaga na gumagawa ng kagalayan, yung gozo, no, sa ating mga patron, no. Kaya nga ito po ngayon ay binubuhay nating ulit, no. Tina-challenge po natin yung mga composers natin, no, liturgical composers, Christian Catholic composers na gumawa tayo ng sarili nating kagalayan, no, So, sa ating mga
sa ating mga patron, no? Kamukha si San Fernando, 'di ba? Ay, Gumawa din Kagalayan. tayo kay Goso Kay kay San Fernando. So, pag sinabing Kagalayan, ibig sabihin po, alay? Gale. Kagalayan o Oo. gale, alay. Mm-mm. Okay. Pag-aalay ng isang awit. Ayun. No, sa doon sa patron, no? At ito ay isa pong pag-aalay ng isang awit sa ating mahal na ina bilang banal na Santo Rosario, no? Isang pagbibigay ng awit, papuri at pasasalamat sa kanya. So pakinggan po natin itong Kagalayan, King Reyna ng Santissimo Rosario. Ang himig po ay ginawa ng ating kapatid na si Kuya Ruel Cruz. Oo. So ito po ang lyrics ay hango doon sa novenaryo. Yes. So ito po ang Kagalayan, King Reyna ng Santissimo Rosario. King mi kakalukong sinta at king pusong mi babaya balang aldo tunggayan ya ing rosaryo ng Maria. King mi kakalukong sinta at king pusong mi babaya balang aldo tunggayan niya ing rosaryo ng Maria ing Trinidad akatasan tenam na itinang rosal at ing lusok ng kapayan king lugod na migluklukan ing Diyos iyang patulana ning papuri Virhen keka king mi kakalukong sinta at king pusong mi babaya balang aldo tunggayan niya ing rosaryo ng Maria ing Trinidad akatasan tenam na itinang rosal ating lusok ng kapayan king lugod na migluklukan ing Diyos iyang patulana ning papuri Virhen keka king mi kakalukong sinta at king pusong mi babaya balang aldo tunggayan niya ing rosaryo ng Maria. Wow. Okay, parang mantra, no? Oo nga. Pwedeng kahit na ulit-ulitin, no? Yes. Parang tutulong kanya mag-meditate, no? Mag-reflect, no? Yan yung parang feeling niya. Ang ganda, no? Relaxing. Oo, very relaxing. Nakakapag-meditate ka. Sa mga gusto pong humingi ng kopya, no? Basta't mag-log on lang po kayo. Meron po tayong Yes. Facebook account, no? Request lang po ninyo yung mga Oo. pyesa na gusto ninyo. Yung ating Facebook account ay type nyo lang po dun sa search engine ng Facebook yung pong Kwentuhang Katoliko,
no? At mag-message lang po kayo doon kung gusto niyo humingi ng piyesa. We will be more than welcome to give you the musical pieces na para makanta naman natin, no, sa parokya, no? Okay. Ngayon pong naalala ko din po pala, kahapon ay nagpiesta din po ang aking former parish na assignment sa Bulacus, no? Masantol, Pampanga. Sila po ay nagpiesta nung Sabado. Santissimo Rosario din po Yes, sila, Santissimo Rosario din, no? Holy Rosary Parish, Bulacus, Masantol, Pampanga, no? Ang parish priest po dyan ay si Father Norman Arce, no? Nag-i-invite nga sila, hindi ako nakapunta no? Usually kasi sa mga tubigan, napakahirap i-gather yung mga tao, kaya nga usually ninubom nila dun sa pinaka-convenient time nila para mag-gather. Ginagawa nilang the second Saturday of October, no? May iba among parang last Saturday yata yung ginagawa nila. Last Sunday. No? Pagkatapos meron pa silang libad, no? Yung libad, yung sinasakay nila yung imahe ng Santo Rosario sa ilog, pagkatapos iikot nila, yun yung parang pinaka-prosesyon nila, kasi pag magpo-prosesyon ka doon, napakahirap dahil puro mga parang pilapil yung mga dinadaanan, no? Mas sikip, hindi ka mukha dito sa Kapatagan no, na highway, pwede kang makadaan, pero doon napakahirap, but very colorful din yung, at saka very joyful din yung celebration nila, lalong-lalo na pag naglilibad, no? Basaan. Basaan, pero makita mo kahit na paunti-unti yung parang procession, no? Talagang yung mga tao all support pa rin sila doon, no? Napakadami mga bangka, no? Sama-sama, kahit na ikot-ikot lang, no? Yun yung kanilang paraan para express yung kanilang pananampalataya, no? At ngayon nga po ay kapiestahan din ng Nuestra Señora del Pilar. Binabati po natin ang ating mga kapatid, no? Dito po sa Barangay del Pilar, dito sa San Fernando. At piyesta din po kay Among Homer sa San Simon, no? Kumusta po kayo dyan? Ang ating mga listeners dyan sa San Simon, no? Nagpipiesta din sila. Hindi ko alam kung bibigyan din tayo ng ulam. Ay, nahahalata. May gutom. Di ba, mamaya amo? Pagkatapos po nating magkantahan. Oo, kasi baka makita nila tayo dito sa Ustream. Actually, nasa internet din po kami, no? Nakikita kami kung ano ginagawa namin dito, kaya bawal lang kumain. Baka magutom yung mga nanonood sa amin, no? Sa mga nais pong manood ng live broadcast, yes. Pumunta lang po sa www.ustream.tv/channel/Bright FM 919. Ustream, no? Alam niyo ba yung kwento nung Nuestra Señora del Pilar, yung Our Lady of Pilar, no? Paano ba? Hindi, itong apparition ng Mahal na Birhen, no? Paano ba nagumpisa? Actually, parang sabi nila it is just a myth, pero ang nakaranas nitong apparition na ito was really Saint James. Noon daw siya ay pumunta sa Espanya, no, sa Saragossa, siya daw ay nananalangin dahil he was disheartened. Ibig sabihin, napakalungkot niya dahil failure daw ang kanyang pag-evangelize, no, dito sa mga nakatira doon sa Spain, no? Oo, di ba ang tawag nila doon ay Iberian Peninsula? Iberia, no? Yan yung Espanya, yung Portugal, yung area na yun, kasi medyo nakahiwalay ng konti Oo. At napakalungkot daw niya dahil napakakonti lang ng kanya mga nakonberte, napakakonti lang ng mga nakikinig sa kanya, no? And he was sitting at this river, no? At habang siya daw ay nananalangin, biglang nagpakita daw ang Mahal na Birhen Maria, no? Sa kanyang harapan, siya daw ay nasa isang pedestal, nasa isang pillar, no? At nandun daw sa taas at may mga anghel. And he promised Saint James that the faith of these people would become as strong
as this pillar that she was standing. Magiging sing lakas o sing tibay o sing tatag ng pananampalataya ng mga taong ito. Kaya wag siyang mag-alala, no? At parang biglang nabuhayan daw ng loob itong si Santiago. At bumalik siya sa Jerusalem, and we know the story that he was martyred there. At sabi ng kwento, kinuha daw ang kanyang katawan ng kanyang mga disipulo at ito ay nilagak sa Espanya. At totoo nga naman, no? Naging napakatatag ng pananampalataya ng mga Kastila, no? At that place. Isipin nyo na po, itong pananampalatayang ito ay dinala din sa atin, no? At pinagtanggol nila ang pananampalatayang ito laban sa mga Muslim na gustong sumakop sa kanila, no? Kaya nga ito yung lesson ng Our Lady of Pilar, no? That our faith should also be as strong, no? Kailangan magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, no? At isang paraan para maging matatag ang ating pananampalataya ay ang pamamagitan ng panalangin, hindi po ba? No? Yung panalangin, lalo-lalo na yung pagrorosaryo. Opo, no? Kasi among, di ba, tama ba, yung pagdadasal o pananalangin, yan yung komunikasyon natin sa ating Panginoon. Parang kunyari tayong dalawa may project na ginagawa, hindi tayo nag-uusap, di ba papalpak naman talaga yung project na yon. So ikaw, yung project mo ay isalba ang iyong kaluluwa. Kung di ka nakikipag-usap dun sa dapat na magsasalba sa iyo, ay medyo palpak. Parang bahala ka na. Ganun. Napakahalaga, no? And then tomorrow is the feast of Our Lady of Fatima, no? Ano ba yung kantang sa Kapampangan, yung 13 ng Mayo? Opo, yun po yung galing sa Ave ng Fatima. Oo. Galing yung kanta po na sa Fatima, tinranslate nila sa Kapampangan, no? Siguro po yung mga may edad na sa atin, no, lalong-lalo na sila yung may alam nito. Among talaga, ikaw kailangan kumanta ka. Hindi ko lang alam kung sa mga bata ngayon, no, alam pa nila, no? Kasi yung mga matatanda, 'di ba? Sila yung nagpapas, no? Sila yung nagshi-share nitong mga tono, no? Itong mga tradisyon, kung hindi ipapasa, hindi matututunan ng mga bata, no? Ano yung history ng awit na ito, Among? Paano ba yung history niya, no? Yan ginawa nung lumawig na ang debosyon sa Fatima, Portugal. At kagaya kasi ng Ave de Lourdes, may Ave din ng Lourdes. Yung inaawit natin. Ave, ibig sabihin, galing ito sa Ave Maria. Ave Maria. Okay. Ave Maria, of course, yung lagi nating sinasabi. Hail Mary. Yun yung Hail Mary. Kamukha nung Immaculate Mother, di ba? Das Ave de Lourdes po yun. Oo, sa Lourdes naman yun. Ito ay galing sa Fatima na kinapangpangan din natin, no? So sa atin pong mga magsisimba, magpipiesta sa mga iba pong mga parokya, no? Ito po ay isang kanta na bagay angkop na pwede nating kantahin bukas, especially in this feast day of Our Lady of Fatima. So let us listen po dito sa song niyang 13 Yaing Mayo. Yaing Mayo, ing Virgen Maria, tinipaya ka rin, king cova de Iria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Senyora ning Santo Rosario, nga nakaring anak pangadyan yang Rosario. Ave, Ave,
ing mayo ing Virgen Maria, tinipaya ka rin king cova de Iria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Di ba pag sinabi nilang 13, malas? Oo nga po. No? Yung panay na naiisip nila, no? 13, malas. Yan yung superstition. Oo, yun daw. 13th na disciple, si Judas, no? Malas daw. Yung ganon. Pero para sa ating mga Katoliko, kung titignan mo, yung number 13 ay hindi malas. Dahil yung ating mahal na Birhen, nagpakita siya during the 13th, no? The 13th day of the month. Nung May 13, no, October 13, no? Yan yung day niya, no? Kaya nga wag po nating isipin na malas ang ang 13, no? Yung mga Amerikano lang po yung mga nagpauso, no? Yung Friday the 13, no? Tayo naman nakikiuso, no? Nakikisama-sama, no? Parang yung Halloween, no? Malapit na yung Halloween. November, no? October Yan, 31 na po yun. Oo. Pero Among, di ba yun nga yung sabi natin nung isang episode na superstition in Kapampangan, Arihia, ang pinagmulan nun, Erehia, ibig sabihin heresy. Oo. So, hindi tama. Oo. Kailangan, Kamukha nga yun. Yung heresy siya, tapos nakikiuso-uso tayo, no? Nakikipani-paniwala ka, no? If we would just know the origin of the word, di ba? Oo, kamukha yung Halloween, no? Nakikiuso sila sa Halloween dahil may candy yung mga bata, no? Pero sino ba naman yung gustong maging pangit? Di ba? Sino ba naman yung gusto yung maging mukhang halimaw? sabi nga ni Among Jean, pag sinasabi nila, proud pa sila na, Among manarihiyake po kasi. Oo. Hindi nila alam yung term na erihia. Heresy. Galing sa heresy. Heresy. Heretic pala sila, no? Ay, Heretic, ibig sabihin yung hindi ka nakikisama dun sa belief natin bilang Katoliko dahil ikaw ay tumataliwas, no? Ikaw ay humihiwalay, no? Actually, yung nag-umpisa itong kwento ng mga batang ito, no? Si Jacinta, si Lucia at saka si Francisco, no? Nung una po, hindi po sila pinapaniwalaan, no? Kasi nga naman, mga batang hindi nag-aral, namamastol lamang. Na-imagine mo, Satch, parang yung mga alaga natin na madudungis na pagpapasok sa office, amoy araw pa na magbabasa po kami. Oo. So, sino maniniwala, no? Ano yung mararamdaman mo kung may batang yagit, paslit na lumapit sa iyo pagkatapos sinabi niya, nakita ko po ang mahal na Birhen, no? So, ang trato sa kanila, mga nuisance, mga panggulo po, mga magugulo lang, no? Siguro kung si Satch, nag-i-imagine lang, parang gano'n. Kung si Satch yan, I think sasabihan niya, ay, kita kayo, Lele. Mangulo, magabra kami. Oo. No? O, tama ba? Kaya nga yung kwento, 'di ba, yung administrador, kinulong daw sila. Pagkatapos tinethreaten pa sila, no? With boiling oil daw, no? Ganun. Tinatakot Kasi, sila. Kasi nga naman kung ano-ano yung pinagsasabi nila. Syempre nung panahong 'yon, hindi pa naman po proven Among, di ba? So iisipin siguro nila, ano ba naman tong mga batang to? May mga storyan, mga pinaggagawa, imbentong storya. Syempre pag hinayaan mo 'yan, lalo na kayong mga pare Among, di ba? Talagang nakabantay po kayo. Hindi pwedeng kinakalat yung kung ano-ano pinagsasabi kasi talagang magkakagulo. Malay mo, galing pala yan sa forces of darkness. Kaya kailangan pagnilayan, no? Kailangan suriin mabuti at kailangan din pagdasalan, no? Pero siguro dahil ilang beses na nagpakita yung mahal na Birhen, no? 6 times na nagpakita, and each and every time na siya po ay magpapakita, nakilala niya yung sarili niya as Our Lady of the Rosary, no? And wala namang masama doon sa mensahe nung mahal na Birhen dahil sinasabi niya to just pray the rosary,
no, for the conversion of man, lalong-lalo na nung panahon na yon, World War I, no, Right. yung digmaan ang nagaganap, no. Opo. Na-imagine ko, yun nga, magulo, digmaan. Tapos, eto mga batang to, kung ano-ano yung pinagsasabi. O talaga naman pagdududahan sila. Oo. Pero, hindi Totoo. Baka kala lang nila sila ay shock, no, dito sa pwede. nangyayari sa paligid nila, na digmaan, patayan, no. Tsaka yung mga bata talaga naman, di ba, usual yun, yung may mga imaginary friend. Kasi creative at yung imagination ng mga batang yan, talagang very, very active pa. Normal yun. I think, yung mga psychologists, sasabihin nila, may phase talaga sa buhay ng bata na may mga imaginary friends sila. Pag hindi sila nagkaroon ng ganon, medyo kulang yung creativity or yung imagination. Pero nakakalungkot naman kung mawawala yung creativity at saka imagination na yon. Alam mo lang yung limits, no? Yun. Alam mo yung reality at saka yung hindi reality, no? Opo. Alam mo yung totoo doon sa hindi totoo, no? Pag ikaw ay nabubuhay na sa walang katotohanan, no? So, yun siguro, Among, yung nangyari. Akala ng mga matatanda, yung mga batang, di ba, naglalaro, kung ano-ano yung iniimbento, pero hindi pala. Hindi pala sila naglalaro at tunay yung nakita nila. Kasi nanggaling din sa mga tao nung nabalitaan nila, nung nasagap nila itong kwento o sabihin mo ng chismis, sila mismo, 'di ba? They flock together. Ang tawag diyan, yun yung parang from the grassroots, no? Yes. Nanggaling sa mga tao, hindi dictated ng theologian, hindi dictated ng pare, hindi dictated ng obispo. Hindi naman natin sinasabi na hindi importante yung church magisterium. Pag sinabi po natin church magisterium, yung turo ng simbahan, no? Pero iba din yung nanggagaling, no, sa tao mismo. At itong pagpa-flock together, no, pag-iipon-ipon, pagsasama-sama ng mga tao, ay isang testament na ang mga tao ay uhaw, no? Tama. Uhaw na magsama-sama, uhaw sa kanilang pananampalataya, sila'y naghahanap ng kahulugan, no? Sa kanilang buhay, kahulugan sa kanilang pananampalataya, no? Nanggaling sa kanila. At Among, naisip ko, di tunay nga yun, no? Proven na yung ating inang mahal. Yung Blessed Virgin yung nagpakita. Kasi nga, magulo nung panahong yun, giyera. Di ba, kapag magulo naman talaga, sino yung una nating hinahanap? Oo, yung ating inay. Yes, no? Kahit matanda na tayo, talagang yung And mommy. Actually, that is true. Ako'y madalas na nag-anoint, no, sa hospital, tapos minsan nga naghihingalungan na yung may sakit, no. Hindi ko naman po pinapatay yung mga may sakit, no, kaya naghihingalo sila. Sila po'y talagang sila'y malapit ng pumanaw, no. Pero there are some really na pag sila'y sobrang na nahihirapan na, no, talagang nasasaktan, alam niyo po, ang madalas na kanilang sinisigaw, no, ang kanilang nanay, no. Nanay ko, no, inay ko po, ganon yung kanilang sinisigaw. Inda ko, adama kanyan, po tapong manasakit na mo when we are in pain. We expression ask, yun, no? pero iisipin natin, bakit nagkaroon ng ganong expression? Inang ko, nanang ko po, dako po. Dahil alam nila, the mother is always ready to help, no? Pag tayo ay nangangailangan, nandyan agad ang ating mahal na ina para tumulong sa atin. At yan mismo, yung mahal na ina, yan yung ating pinagpupugayan. No? May isa pong sikat na kanta din, para sa Fatima, no? Siguro po kayo din, mga tagapakinig po namin ngayon, alam nyo rin po itong kantang ito. Ang title po niya, Our Lady of Fatima, no? Angkop na angkop din po ito. Bukas, kung tayo po ay magsisimba, pwede din natin siyang kantahin, no? Para po sa kapiestahan ng Our Lady of Fatima. Pakinggan po natin ang napakagandang kantang Our Lady of Fatima. Of Fatima, we come on bended
intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you our rosary each day. You promise at Fatima, each time that you appear, to help us if we pray to you, to banish war and fear. Dear Lady of First Saturdays, we ask your guiding hands for grace and guidance here on earth, and protection for our land. Our Lady of Fatima, we come on bended knees to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you our rosary each day. Okay. Yun lang Ganda. naman yung napakasimpleng mensahe, request ng ating mahal na ina, no? Pray the rosary, no? I think na-discuss nyo din nung sa kwentuhang Katoliko that the rosary is really scriptural. Yes. No? Yun po yung simula. Yung rosary, hindi yan basta inimbento na lang. Hindi lang naman yan parang katang isip Yes, di ba? Yes. No? Hindi basta inuulit-ulit mo na lang yung prayers, Oo. pinagtuhog-tuhog yung beads. Hindi, na-mention nga ni Among Jean, di ba? Yung beads mismo, ancient form of praying na yun. Yung para hindi ka lang maligaw, kaya ka may Oo. beads. Tapos yung Hail Mary, di ba? Saan po yan galing? Oo. Sa scripture mismo. Kaya pag dinadasal natin yung rosaryo, no? Parang nagbabasa na din tayo ng Biblia, no? Sometimes may mga iba nakakarinig ng Fatima, agad nilang naiisip yung apocalypse. Ay, bakit apocalypse ka? Kasi meron siya mga sikreto daw, no? The secret of Fatima. Meron daw mga mensahe, yung prophecy yung ating mahal na birhen. No? Like for example, yung tinatay up nila yung prophecy nung pagkabaril kay Saint John Paul, no? Na yung pagkabaril po ni Saint John Paul, yung bala na tumama sa kanya, in-offer niya. Opo. No, sa Fatima. Kaya nga yung mga iba ay natatakot dito sa mga secrets ng Sabi nila, malapit Fatima. na daw ang kawakasan. Oo, no? Ay, ilang centuries nang sinasabi yung kawakasan na yan eh. Oh, kamukha nung October 7. wala kayo, no? October 7 daw, end of the world, no? Kaya nasabi nga namin, yung mga taong gustong magunaw ng mundo, ay yung mga taong walang nagmamahal sa kanila dahil dinadamay nila, gusto nilang mamatay lahat ng tao. Nagsermon ng pares. Di ba? Kasi yung mga nagpapakamatay, yung mga depressed, yung mga feeling nila walang nagmamahal sa kanila, kaya nga sila yung mga nakakaisip niyan, no? Ganon ba kasama ang Panginoon, no? Na gusto niya tayong tapusin, no? Gusto niyang ubusin ang sangkatauhan na kanyang ginawa, na kanyang minahal, tapos wala pa sudden Magugunaw na lang. Oo, magugunaw na lang, papatayin niya. Kasi naman sabi nila kay San Pablo pa daw, meron ng sinasabing repent,
Oo. The end of the world is near. Pero naman kasi, yung interpretation nila napaka-literal. Oo. Yung near para sa kanila yung bukas, makalawa, next week, next month. Pero near can be 2 centuries from now, 10 centuries. Yes. Iba yung oras ng ating Panginoon. Oo. Yung word na secret, 'di ba? Kamukha meron daw mga secret na sinabi ang mahal na ina, 'di ba? Ako, para sa akin, kung talaga matalino ang Diyos, kung talagang secret, pag niya sasabihin, "Oy, may secret ako." Sabihin niya. 'Di ba? Pag sinabi mo 'yon, biglang magugulo yung tao, yung kanyang pag-iisip. Ay, ano kaya yung secret na yung... And because of our curiosity, yung, alam mo naman, ang isip ng tao, talagang susubukan niyang na malaman yung sikretong yun. Kung ang secret talaga ay ayaw na sabihin ng Panginoon in the first place, God will not reveal this to us, no? But precisely, yung parang secret na yon para sa akin, hindi naman talaga secret. Maybe they are just truths that for now we cannot really understand them. Actually, diba? Among, 'di ba, yung secrets naman ng Fatima, ibig lang sabihin hindi ngayon. Kasi 'di ba nire-reveal naman paunti-unti. Oo. Ibig sabihin ngayon ay hindi pa tayo handa na malaman, no? Dahil hindi pa tayo ganun ka-mature, 'di ba? O nakahanda ang ating kaisipan, kalooban. Parang yung mga bata, tuturuan mo ba ng algebra yung bata? Hindi, syempre, diba? Arithmetic muna. No? Yung bata, tuturuan mo ba siya magbasa ng Shakespeare? Ay, diba? No? Dr. Seuss. O kaya naman, papabasahin mo yung 3 years old, basahin mo yan, Noli Me Tangere, no? Galing kay Jose Rizal yan, no? Kahit nabasahin ng bata yon, hindi niya maiintindihan. No? Maybe we not understand now. Darating na panahon. Darating yung panahon. Di ba nung si Pope John Paul II may ni-reveal na Secret of Fatima? Yung Fatima, kailan nangyari? Early, 1917 ba, Sach? Around that time. Bakit ni-reveal? Kasi oras na. Nakapanahon na. Kaya nga, yung administrator, no, kinulong daw itong mga bata, tinetreaten sila, ano yung sikreto ng Fatima, sabihin nyo sa akin, no? Natatakot, no? Yung mga tao, when they kinakabahan, no? Pag merong bagay na hindi nila alam, no? Madalas, diba? Yung isip nila, it runs wild. Yung imagination nila, it runs wild. Pero tingnan mo, Among, dahil yung nangyaring yun, talagang galing sa Panginoon, sa ating inang mahal galing, di ba? Hindi nag-reveal yung mga bata, kahit anong parusa yung ginawa sa kanila, walang nangyari. Yeah. Diba? At a supernatural miracle happened, yes. No? When I think 10,000 to 50,000 people, no, 100,000 I think, 50,000 to 100,000 gathered together at nakita po nila yung the miracle of the dancing sun, no? Sabi rin nila na si Pius XII, nakita rin niya yun sa Vatican. Talaga? Habang nangyayari? Nasaksihan niya nasaksihan niya rin sa Vaticano. Oo. At kung naghahanap po tayo ng scientific explanation dito, even a professional eye doctor, no? I forgot po yung his name, but he was one among the crowd who witnessed this miracle of the dancing sun, no? Para daw eclipse na meron daw flares, no? Pagkatapos biglang umikot, no? Yung araw para daw Ferris wheel yung and they were in disbelief. No? Spinning eh. Oo, spinning. Parang trompo, no? Sino kaya talaga yung umiikot? Yung araw o baka yung mundo lang yung umiikot? Hindi malayo. Baka umikot yung mundo. Oo, no? Buti na lang, di nahilo yung mga tao, no? Minom na lang sila ng Bonamin. Nag-plugging pa! Dapat bayaran tayo. Hindi, yung ano natin ngayon, yung sponsor natin, alam ko, hindi Yosep eh. Pero pwede ba yun sa pag nahihilo ka? Parang hindi. Ay, hindi. O yung isang ano natin, yung Rexodon Forte. No? Pinlag. Naku, nakabonus pag, sila. masakit yung katawan mo, yun yung inumin mo.
Anyway, no? Dahil tayo po ay nasa month of the Holy Rosary, meron pa rin pong isang napakagandang kanta, no? Na kinompose in Tagalog, no? Parang si Jamie Rivera ba yung umawit nito, but it was composed by Father Carlo Magno. Marcelo. Yes, at Archdiocese ng Manila. Apo. No, at ang kanta pong ito ay entitled na Awit sa Ina ng Santo Rosario. Yes. So, pakinggan po natin itong awit. Minsan ang buhay ay isang awit ng galak, at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria sa anak mong si Jesus, puso namin may ihahandog. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria sa anak mong si Jesus, puso namin may hahandog. Ang rosaryo mo't hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Okay, napakaganda. Makahulugan naman ng awit din yan. Di ba yung sabi niya, no? Ihatid mo kami sa langit sa Amang mapagmahal, no? Yung pagdarasal natin sa Santo Rosario ay hindi para sa birhen, hindi yung parang lumapit kayo sa akin, no? Sa akin, hindi, no? The Mother is bringing us closer to Jesus. It is bringing us closer to God. It is bringing us closer to the Holy Spirit, to the Father. Sabi nga di ba, ad Jesum per Maria. To Jesus through Mary. At nabanggit din yan last week sa ating mga episodes. Ang rosaryo ay ang tinatawag na poor man's Bible. Nung panahong wala pang mga Biblia na nililimbag, kasi mahal na mahal pa yung mga Biblia nung
panahong yon, di ba? Kasi ilan lang yung printing press. Tapos ano pa yung ginagamit na papel. Pero pag nagrosaryo ka, maiintindihan mo yung buhay ng ating Panginoong Jesus. Pero ngayon, meron na tayong available na Bible, kaya ang Yes. tawag po natin sa rosaryo, the Lazy Man's Bible. Oy! Kasi kung tamad kang magbasa, magrosaryo ka na lang. Kasi napaka-available na lang. Pumingin ka lang sa internet, no? Siguro namin mga Pero, Biblia sa bahay, no? devotional Inaalikubukan lang, no? Ay, tayo ibabatukan ni Among Jane mamaya yan. Sige ka. Di ba? No? Ano, yung Bible, yun yung... Siyempre, kailangan lahat tayo nagbabasa na ngayon. Available na. Sa religious stores natin, punta po sila. Mga tig 50 pesos lang yata. English, Filipino, Kapampangan. Yes, available na available, no? Yes, pero yung Biblia at yung Rosaryo, syempre hindi pa rin mapaghihiwalayan. Pero kung nagro-rosaryo ka, yun yung devotion mo. Yung ang daming naging epekto ng pagro-rosaryo. Yun, tayo'y napapalapit sa ating Panginoon, tayo'y nare-relax at nakakapag-meditate. Diba? Yan. Magkano lang naman yung 50 pesos, di ba? Ayun Kung yung nga Bible. pag-load, Ayun. meron tayong 50 pesos. Sa Biblia, di ba? 50 pesos, alam niyo po yung Biblia, it is a collection of books already. No? Parang talagang kung maghahanap ka ng discount na Library. discount, meron ka ng library sa isang Biblia because it is a collection of books. Tama. Di ba niyo po makakabili kayo ng library sa 50 pesos lang? No? Kahit pumunta po kayo sa anumang eskwelahan, wala po kayong mabibiling library sa 50 pesos. But we have the Bible. It is very cheap, but it is very informative. More than that, it gives us meaning in our lives. Oh, yes. Nako, teka muna. On that note, magbasa po tayo ng Biblia at tayo magrosaryo. Pero Yes. yung episode natin ngayon, as usual, bitin na naman. Batiin ko Itutuloy. muna. Batiin ko muna yung mga nakasama ko kahapon sa Sige. Lanaval, sina Genesis Paras at si Ryan David. Nakikinig sila ngayon. Kumusta kayo? Salamat sa pagsama kahapon. Parang wala yata silang klase. Wala na po silang klase niya. Wala na silang Sunday. klase. Oh. Okay. No, Kumusta sige. po kayo? Punta kayo sa katedral, maglinis kayo. Oo nga, malapit na ang October 27. Ay, Among, ano nga po ba yung October 27? October 27, again, very quickly lang po. Ito po ay ang imposition of the pallium sa ating Archbishop na si Most Reverend Archbishop Florentino Labarias, mas popularly known as Among Dong. Yes, at yan ay magiging malalive broadcast dito sa po. ating opisina. Ay, opisina. Sa ating radio station. Opo, kaya kayo po ay mag-tune in Oo. from 9 o'clock hanggang 12 o'clock po sa ating live coverage ng imposition. Ayan, Okay? nag-text si Sister Son. Sabi niya yung mga Bibles dahil subsidized kaya mura. Sa ACBA office po binibili, hindi sa religious store. Okay. Sa religious stores, yun po yung mga may nasa baba ng ASF, may mga nasa Holy Rosary at nasa Apu Shrine. Pero yung ACBA office, yung Archdiocesan Commission on the Biblical Apostolate, yan po ay nasa second floor ng ASF building. Okay. Okay. Umabot na naman tayo sa oras ng pamamaalam. Kailangan po muna nating magtapos at tatapusin natin ang episode na ito sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you and your families in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pagkwentuhan, pagkantahan. Ako po ang inyong Satch tuwing Monday Kantahan. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo. God bless po. Ito po ang inyong DJ na Father Joel. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa